ballroom. Ito po ang URCC 28 Vindication sa SNA. Sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. At para sa ating susunod na laban, we will have the Fight Farm Series Finale. At ang dalawang fighters na umangat sa finals, itong si Norman Agcopra at si GR Castillo. Ito ang maganda dito sa Fight Farm. Parang free-for-all sila eh. Wala silang teams. So elimination or todo elimination sila hanggang sa nauwi tayo dito sa dalawang fighters na si GR Castillo at si Norman Agcopra nga. Itong si GR Castillo is known as the Twister. 29 years old, 5'6", 127 pounds. At syempre, flyweight division tayo. At yung nakikita nyo sa screen, yung sa mga bagong nood sa atin, yung right eye nitong si GR Castillo is kumbaga na-aksidente nung bata siya sa Aspile, kaya nawala yung kanyang vision dyan. At si GR Castillo ay isang tao na nagpapatunay na kahit may kapinsanan ng isang tao, hindi pa rin yan nagiging hadlang na abutin ang kanyang pangarap. Oo, tama yan, Anton. At dito sa MMA kasi, maganda eh. Pwede mong talunin yung kalaban mo ng iba-ibang ways. So, hindi yan basta-bastang, kumbaga hindrance para dito kay GR Castillo. Yun nga lang, ang concern ko is, sabi ko baka hindi niya nakikita masyado yung nasa right side. Pero sabi nung isang nakausap natin ng member ng Fight Farm team, or at least ng production team, sabi nagmomotor pa nga daw si GR Castillo. So, siguro second nature na sa kanya yung kumbaga i-check or double check yung right side niya with his left. So, syempre, iba na yung mannerism niya. Unlike yung tao na dalawa yung mata, tapos tinatakpan lang yung kanan. Now, GR Castillo, as you mentioned, had to best 14 other fighters, and now he has to face his last obstacle, itong si Norman Agcopra. Dito nga sa finals ng Fight Farm Series, ang pinakaunang MMA reality TV series sa Pilipinas. Itong si Norman Agcopra, actually nag-guest pa ito sa The Score kasama ang URCC matchmaker na si Ron Catunao. And now, natutuwa ako kasi nandito na siya sa finals ng Fight Farm. At maganda rin dito, Anton, nakita natin yung from the likes of Kaloy Badure, yung Elorde, or at least yung brand. Kita natin kung paano sila lumaban. I think this is going to be a different fighter itong si Norman Agcopra. Kasi iba yung makikita niyang mas diverse eh. Nag-evolve lahat ng fighters eh. So, ito, 29 years old siya, 5'6", 127 pounds din. Identical halos dito sa natin kay GR Castillo. I think pareho rin sila ng age. So, talagang match na match to. Magkakatalo lang sa technique at sa game plan. And I'm sure dun sa time na ginugol nila dun sa Fight Farm, magkakilala na halos tong si GR at saka si Norman. Now, at stake here in this matchup, kung sino man mananalo dito sa ating Fight Farm Series Finale is number 1, a URCC contract. Pangalawa, top contender status within the top 5 in the weight division. Ang ganda ng kumbaga pintong bubukas dito sa dalawang fighters na to. And I'm sure magiging parang meron tayong mga napanood na ganyan dati, yung mga natatalo. Siyempre, it's sad to say pero may kailangan matalo. Pero minsan, if they give a good enough show, kahit yung matatalo dito may magandang future sa MMA. And this of course is the flyweight division. Alam naman natin kung gaano ka-stacked, kung gaano ka-init ang aksyon sa flyweight division. So, this is just the beginning of a very long road para dito kay Norman Agcopra at GR Castillo, sapagkat alam naman natin na naghahari sa kasalukuyan sa flyweight ay si the Golden Boy, CJ De Tomas. Ito po ang ating tail of the tape. Almost identical. Well, if you look at this, just these stats, identical ang lahat dito sa Fight Farm Series Finale. All that's left to be decided is the outcome of this bout. And to get us started, balikan natin si the Dr. Ramon Jalcita. This is match number 5, the Fight Farm Series Finale. For those of you who have been following the first amateur MMA reality documentary series on Philippine TV via SNA, we know you have been looking forward to this. This is the Fight Farm Series Finale. Fighting out of the blue corner, he weighs in at 127 pounds. He stands 5 feet 6 inches. He is 28 years old.
His MMA record, 14 wins, 5 losses. Hailing from Hitman MMA, let's all welcome GR the Twister Castillo. His opponent, fighting out of the red corner, he weighs in at 127 pounds. He stands 5 feet 5 inches. He is 29 years old. His MMA record, 6 wins, 2 losses. Fighting out from Elorde, NAIA. Please welcome Norman the Gunman Acopra. When the action begins in the ring, our referee is Franco Rulloda. Judge. 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 Timer. Finals. Fighter ready. Fighter ready. Round 1. Bakbakan na! The culmination of the successful Fight Farm series ng URCC seen on SNA tuwing linggo, 6 p.m. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. At balita ko magkakaroon ng Season 2 ng Fight Farm. So congratulations to URCC matchmaker Ron Catunao, URCC founder and president Alvin Aguilar for the successful first season of Fight Farm. And we're looking forward to a lot more MMA, future MMA stars coming out of the woodworks dito sa ating bansa. Dami nating pwedeng ipakitang talent, Anton. Hindi yan naiipit dito sa Metro Manila. So, sana matuloy or tuloy-tuloy yung yung paghanap ng mga talents. Ano kaya ang feeling ni Norman at GR ngayon sapagkat the past 3 months they were fighting behind the scenes, seen only every Sunday on a delayed basis sa SNA sa ating Fight Farm series. Now they're fighting live in a stacked and jam-packed venue dito sa Marriott Grand Ballroom. Ganda ng leg kick doon, unang-una ni Agcopra. At ang maganda doon, Anton, nare-review nila yung sarili nila agad pagkatapos ng fights. Kasi makikita nila delayed So, ano man yung resulta, alam na nila kung, nagkamali ako dito or okay pala to. So, they can also watch or they can also scout itong mga kalaban nila. Kasi nga, unlike the UFC, meron din silang MMA reality TV series doon, Ultimate Fighter. URCC naman, sa Fight Farm, umuwi pa rin sa kanilang mga tahanan itong mga URCC fighters. They're not staying in one house as a team. Bakit di sila PBB? At yan, kita natin, ang ganda ng leg kick doon kanina ni Agcopra, pero hindi natipinag tong si Castillo. Kailangan trabahuin niya na mabuti yun, at kailangan niyang ilagan yun. At I think ni-utilize dito ni Agcopra yung sa right side, yung pwedeng hindi makita nitong si GR Castillo. Kaya napapansin natin kanina sa simula ng laban, si Agcopra gumagalaw patungo sa kanyang kaliwa. Dahil that's where the weak spot of GR Castillo is. But Castillo remaining composed dito sa simula ng ating laban. But actually, parang napaka-mature na ng dalawang fighters ito. At kita mo kung paano sila, walang nagmamadali, walang nagsasayang ng energy. Lahat calculated. Mamaya makikita natin sa second round kung nakapana nila yung isa't isa. Alam na nila, mas makakapag-adjust na sila kung paano atake. Nice body shot there. Kaya Agcopra. Medyo nauhuli lang ito si Castillo pagdating doon sa front kick. Huling 10 segundo dito sa ating opening round. Leg kick by Agcopra. Good right hand there. Flurry. Ganda yung kanan din ni Agcopra. Diyan nagtatapos ang ating unang round. A strong finish para kay Norman Agcopra. Balikan natin ang highlights ng first round. There's a sweeping leg kick para kay Agcopra. Castillo counters with one of his own. Medyo bitin nga lang. Alam na ata nilang dalawa kung ano yung gagawin nung isa't isa. So medyo nangangapa pa dito, Anton. Kita mo, hindi pa nila alam kung gaano kalayo yung kalaban nila. Ito yung body shot na pumonekta para dito kay Agcopra. Ayun naman yung kanan na tumama
Para kay Agcobra pa rin. Nangyari ito sa dulo ng opening round. Norman Agcobra kontra GR Castillo. The culmination of the very successful Fight Farm series from URCC and SNA. Tingnan One of natin these guys will get a URCC contract. Tingnan natin kung ano yung adjustment ang gagawin nila. Kasi someone has to go in, Anton. Hindi pwedeng lagi kang nandun sa outside. Kasi normally pag nasa outside ka, ikaw yung, kumbaga, mangangalabit ka, pero yung reaction, hindi mo alam kung anong mangyayari. Like, itong si Agcobra kanina, nilileg kick niya itong si Castillo. Pero nung medyo sumausaw yung ulo ni Castillo paunahan, nasa pull niya ng isang right. Round number 2 is about to get underway. Maraming salamat muli sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa SNA. Anton Rojas kasama si Theo Castillo. It's been a great night of fights so far, but we still have a lot in store for all of you MMA fans na nakatutok ngayon. Meron pa tayong 4 championship fights na ibabahagi sa inyo. The middleweight, flyweight, women's division, featherweight, and the flyweight division will be at stake dito sa URCC 28. Referee Franco Rulyoda signals the beginning of round number 2. Nakikita natin na tumataas na yung confidence level nitong si Norman Agcobra. Pero hindi ka pwede magkumpiyansa dito because GR Castillo is a very dangerous opponent. Ang gusto ko lang dito kay Agcobra, Anton, sa ginagawa niya, hinahayaan niya mag-backpedal to si Castillo para hindi na siya makaka-atras pa. So nahuhuli siya ng strikes. I think merong niluluto itong si Agcobra para sa mamayang mga rounds natin. Nakita nga natin sa dulo ng opening round, biglang nagpakawala ng flurry of punches itong si Norman Agcobra. And I also think na nakatulong yung Fight Farm series pagdating sa maturity ng dalawang MMA fighters na ito. Oo, marami silang naging exposure. Ang particularly nagustuhan kong episode na to, yung kasama nila si Donnie Ahas Nietes. At ayan, nakikita mo naman yung handiwork ditong si Agcobra, maganda. He'll dart in, tapos susundutin ng mga punches. Nagkaroon kasi ng mga opportunities itong mga aspiring MMA fighters natin to meet great warriors just like Donnie Ahas Nietes, longest reigning Filipino world champion sa larangan ng boxing, as GR Castillo Working for the takedown to GR Castillo. Kailangan pagdikitin niya yung tuhod. stay strong. And wina-warning na nga ni referee Franco Rulyoda itong si Agcobra na huwag kumapit sa cage. Castillo trying to work on a solid takedown. Good Great sweep there. Bagsak itong si Agcobra. Castillo now has the upper hand. Ito, Anton, kailangan hindi ma-excite dito si Castillo. Kasi nakita natin yan, nangyari yan sa mga magaling na fighters natin. Even the former champion, Red Romero, na-excite siya masyado. So kailangan compose yung sarili niya, balik sa game plan, at dumiktik ng dahan-dahan hanggang sa maabot mo yung goal mo. GR Castillo grounding and pounding right now. Nice control here by GR Castillo. Kinakontrol niya yung kanang braso nitong si Agcobra, who's left with his left arm to defend yung strikes itong si Castillo. Nice knee. Ito, Anton, mukhang hindi na sila nagkakapaan, pero meron tayong hindi sinasadyang low blow dito kay Agcobra. So referee Rulyoda would give Agcobra ample time to rest para makarecover. Biglang napayuko itong si Norman Agcobra after that low blow. 27 seconds remaining sa pangalawang round. This is scheduled for 3. Again, nakataya dito ang isang URCC contract and top contender status sa flyweight division ng URCC. At may warning dito kay Norman Agcobra dahil malinaw naman na kumapit siya sa cage kanina. Oo, nakailang kapit siya doon, Anton. Nasayang yung takedown attempt nitong si Castillo. Castillo remaining composed and patient, waiting for the right opportunity to strike.
Agcopra still controlling yung gitna ng cage, Anton, pero ang ganda ng move dito ni Castillo. Going for the takedown just as the bell rang. And we will go to a third and final round, pero bago yun, balikan natin ang highlights ng pangalawang round. Mabibigat na exchanges. Medyo hindi malilinis yung ibang tama, Anton, pero yung timing, yun, maganda yung palitan nila doon. Yung timing nila kung kailan susuntok, parang hindi sila mga bagong fighters eh. Sabi mo nga, napaka-veterano na or seasoned na tong dalawang fighters natin galing Fight Farm. Nakikita natin si GR Castillo. There's the low blow. It was a knee. Ito naman yung tuloy-tuloy na pag-pressure na ni GR Castillo. May game plan na siya, Anton. I think from this point on, hanggang sa matapos yung fight, alam na niya kung saan niya pupunta sa itong si Agcopra. So we will go to the third and final round dito sa ating Fight Farm Series finale. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayon sa SND. Don Rojas kasama si Fio Castillo. This is the culmination of 3 months of blood, sweat, and tears. Ang ating Fight Farm Series finale, the first MMA reality TV series dito sa ating bansa. Only one of these men will become a URCC fighter, at least tonight, dito sa series finale ng Fight Farm. Round number 3, Norman Agcopra kontra GR Castillo. Here we go. Anton, second fight pa lang natin to sa gabi na abot ng third round. Exciting yung mga laban natin kanina. I hope everyone is watching. Hanggang sa matapos, sana makita nila yung mga palitan ng mga belts or mag-retain ng mga belts. Dahil maganda po yung fight card natin ngayon. We're not even halfway through the fights actually. Now, very important for Norman Agcopra. Nice job there. Get too excited, although if he wants to assure victory, he's got to become aggressive also, Theo. Oo. Pero maganda yung ginagawa niya kasi he's taking the center of the cage. So, more or less, nasa kanya yung tempo or yung, kumbaga, nung sayaw siya yung nagli-lead. Kumbaga, diba? Doon palang may advantage kasi makukontrol niya yung oras. At dapat dito kay Castillo, kailangan paspasan niya yung pag-opensa niya dahil tumatakbo yung oras natin. 3 minutes lang yung isang round natin dito. At least for their finale, may mga 5 minutes ulit tayo per round. Oo nga, kasi hindi pa ito yung professional. This is nice kick there by Castillo. Nakailag lang dun si Agcopra. I think he was trying to go for the head pero nakaangat pa dun si Agcopra. Another head kick attempt para kay GR Castillo. Oh, nice left counter there. punch. Another left. Mula kay GR Castillo. Muna niya yung tempo niya at he's standing. At ito, nakita na natin kanina na alam niya na kaya niya i-take down itong si Agcopra. He just needs to find the way kung saan talaga mag-flourish yung kanyang game plan. Walang sinasayang nagalaw itong si GR Castillo. Talagang pinapatunayan ni GR Castillo. Here's the takedown attempt. Pagkawala ng vision sa kanyang kanang mata. Still working for the takedown at ito. Halos makompleto na nitong si Castillo yung takedown, Anton. Nice takedown attempt. Finally, it paid off, Anton. Norman Agcopra, this is not Full mount position that he wants to be in. GR Castillo, he needs to work here para masigurado yung puntos niya doon sa takedown attempt or at least sa takedown na ginawa niya at balik siya sa square one dahil nakatayo itong si Agcopra. Another takedown. Good position. They have 25 seconds left. Tuloy yung ground and pound itong si GR Castillo. Ito sa mas marami pa. I don't think na na-realize nila Anton gano'n katagal yung or gano'n na lang katagal yung natitira.
And GR Castillo hoping to leave a lasting impression on the minds of the judges as he finishes the fight in a dominant position. At ang paniniwala ni GR Castillo, sapat ang kanyang ginawa upang makamit ang panalo and more importantly, the URCC contract. Yun yung magandang counter doon ni GR Castillo. Ito pa yung isa na body kick. Nice counter or at least nice block there. Ito yung kaninang head kick na medyo sumala lang ng konti ito, napunta sa may bandang dibdib. Pero may yung counter left na masusundan niya ng isa pang left. Ito yung pangalawang left. So nakapag-adjust na si Castillo noon at least. Alam na niya, too bad na 63 minutes lang yung round. I think GR Castillo would be kumbaga, mas maganda yung flow niya kung mas tumagal yung fight. Kasi nung una, itong si Agcopra yung nagdidikta ng laban. Siya yung nagdadala dito kay Castillo kung saan niya gusto yung laban. Pero nung tumagal, nakakapag-adjust na itong si Castillo. And a lot of respect being shown by Castillo to the Agcopra camp as he moves over to that side. Pero isa lamang sa kanila ang makakatanggap ng URCC contract ngayong gabi. Very tough fight to score. Norman Agcopra was the aggressor at the start. Pero nakabawi itong si GR Castillo lalo na sa pangatlong round. And we are waiting for the decision to be handed out mula sa ating mga hurado. A big decision and a life-changing moment for one of these two fighters na nasa loob ng cage ngayon. Norman Agcopra and GR Castillo. And here it is, the decision. Pakinggan natin si Ramon Jalcita. All right, for match number 5, the Fight Farm Series finale, we have a unanimous decision. And our winner, the fighter from the blue corner, GR the Twister Castillo. By the way, GR Castillo wins 100,000 pesos worth of athletic insurance from Lloyd's Insurance. We'd like to call on Ralph Miguel de los Reyes and Lloyd Ang to award the winner. What a night for GR Castillo. The culmination of 3 months of blood, sweat, and tears. He is officially a URCC fighter. At magpapatuloy ang ating aksyon as we will head to the middleweight division. Chris Hoffman will seek to become a 2-division MMA champion dito sa URCC as he takes on the outlaw, John Adahar. Yan po sa aming pagbabalik dito lang sa SNA. Ito po ang URCC 28 Vindication.